Pinuntahan nga namin ang sikat na kuweba na kung tawagin ay Puning Cave. Tamang relax nga lang din kami dito ni Bebe Girl sa napakalinis at napakalamig na ilog. Alas 5 pa nga lang ng madaling araw ay bumiyahin na ako para sunduin si Bebe Girl. Pero bago yan ay dumaan muna ako ng McDo para bilihan siya ng kape. Si Bebe Girl kasi ay gusto ng malamig na kape pag gising. Ang dami nga namin magagandang tanawin na nakita sa biyahe namin. Kitang-kita nga namin dito yung bulubunduki ng Sierra Madre at magandang ilaw dito sa Angat. Tapos nga ng ilang oras na biyahe ay naisipan namin mag-stop over para kainin yung pinrepair ni Bebe Girl na sandwich para sa akin. Iba rin talaga mag-alaga to si Bebe Girl parang yung sandwich niya lang ang sarap. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami dito sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Nakakita pa nga kami dito ng tulay na hindi pa tapos. Dito pa nga lang ay masasabi kong malayo na kami sa Metro Manila dahil yung ilog dito ay napakalinis. Dumiretso na nga kami dito sa may barangay hall para magbayad ng environmental fee at tour guide. Nagtataka nga lang ako mga chong kasi yung tour guide na binigay sa amin dalawa. Dadalawa lang naman kami ni Baby Girl na pumunta dito. Yung ilog pala na to, ang tawag dyan ay Puning River. Kung hindi ka naman magki-cave ay hindi mo na kailangan magbayad ng environmental fee at pwede ka nang paligo dito. Napasabak nga kami agad sa akyatan dito sa malalaking bato. May nakita pa nga kami ditong napakalinaw na part ng ilog. Kita nyo naman yan mga chong, di ba? Parang tubig lang sa nawasa ang linaw. Sabi ko nga kay Baby Girl ay dyan kami mamaya maliligo. After nga ng ilang minutong lakaran mga chong ay napuntahan na namin yung entrance dito sa Puning Cave. Dito pa nga lang sa entrance ay masasabi kong sulit ang punta namin dito. Etong kuweba pala na to ay isang uri ng limestone cave. Pagpasok nga namin dito ay bumungad sa amin ang mga naglalakihang rock formation. Marami kang makikita ditong stalagmite at stalactite. Taas ng kisame sir no? Opo. Parang ganito po yung mga bawal po natin hawakan sa loob. Mga stalagmite po siya. Yung po yung mga natuport po sa... Taas ng kisame mga chong. Taas, ayun no? Kasi ito po yung half wings po na Sobra akong na-amaze dahil sobrang laki ng kuweba na to. Kita nyo naman mga chong yung ceiling. Usually kasi mga chong, yung mga kuwebang napapasok namin ay mapababa lang yung mga ceiling. May nakita nga rin pala kami ditong sobrang puting stalactite na kumikinang-kinang. Sabi ng tour guide sa amin, yan daw yung mga buhay pa na stalactite kaya bawal yan hawakan. Ang ganda. Oo nga, ilang mo. Ayun. Yun, daming nipples oh. Anli. Ano? Tibay. Yung loob naman ng kuweba ay hindi masyado mahirap pasukin. Yung mga nakita nyo, yun lang yung part na challenging. Kaya pwedeng-pwede to sa mga baguhan or gustong ma-experience pumasok sa cave. Yung magandang part nga ng ilog na nakita namin kanina ay doon namin napagbasyahan na tumambay at magbabad ni Bebe Girl. Sakto nga ngayon tag-init ay sobrang na-enjoy kong magbabad sa mga ilog. Bukod kasi sa malamig ay nakaka-relax din to at pag-ahon mo para ka lang naligo sa CR nyo. Nakaramdam na nga kami ni Bebe Girl ng gutom kaya tamang food trip lang kami dito sa Gedli. Hindi nga kami mahilig kumain sa mamahaling restaurant ni Bebe Girl dahil ang trip namin talaga ay mga nature trip. Dito ko nga lang napagtanto na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mag-enjoy kayo. Kailangan nyo nga lang mag-usap at sundin yung napag-usapan nyo. So paano ba yan mga chong? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!